Ano ba yung malalim na bagay na itinuturo ng dugo ng bawat tao? Lalo na yung naglilingkod sa Diyos. Basahin natin yung 11:49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuaryo. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Yan. Napakahalaga pala sa Diyos ng mga dugo, ano? Ng lahat ng mga lingkod niya. Opo. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuaryo. Sis Luz. Opo. Opo. Hihingin sa lahing ito. Napansin mo yon? Opo, Brad Eli. Bakit po sinabing hihingin sa lahing ito? Diyan makikita natin ng isang ideya sa Biblia. Parang nag-aatubili ako tuloy magturo pagka ganitong mga sitwasyon ang nakakikita ko. Pero meron akong tuturo para sa kapakinabangan ng kapatid. No? Hihingin sa lahing ito. Islus. Opo, Brad Eli. Bakit po ganun ang salita? Di ba si Abel, batang-bata pa mundo noon? Opo. Mga unang henerasyon lang yan ng tao si Abel Di ba? Opo. Opo. Bakit yung lahing yan ang mananagot pati sa dugo ni Abel? Oo nga po, Brad Eli. Bakit magiging parang paatras na yung mula pa ng umpisa? Pati yung si Abel, pananagutan nun lahing sinasabi ni Kristo sa kanyang panahon. Opo, yung lahi po na yon. Bakit po? Ibig sabihin, meron kang bibigay na diwa sa'yo, mag-isip ka, merong collective na pananagutan Paano pong collective na pananagutan, Brad Eli? O hindi ba collective yan? Lahat nung pinatay mula kay Abel hanggang kay Zacarias, pananagutan naman itong lahing ito. Kinulek ni Kristo lahat ng dugo ng martir. Pananagutan naman nung lahi ng mga kriminal. Opo. Di ba dalawang party yan? Collective pareho. Opo. Dalawang collective nga po. Yung isa, lahi ng mga martir, lahi ng mga pinatay. Yung mga dugo nila ang nabuhos dahil pinatay sila. Nung isang lahi naman na puro mga kriminal naman. Intindihan mo, kapatid na Mel, ang ibig kong ipahayag? Opo, kapatid na Eli, ngayon ko lang po parang unti-unting napapansin po itong tinuturo mo pong ito sa amin na may kasi kung titingnan nga po, mula pa po kay Abel, umatras po ng pagkahaba-haba. Tapos lahat... Zacarias. Opo, hanggang kay Zacarias. Zacarias, di ba? Haba, no? Opo. Pero... May pautang yung mga yon. Opo, ganun pala. May pautang si Abel, may pautang si Zacarias. Tama ba? Tama po. Pautang si Juan Bautista. Tama ba? Opo, tama po. May pautang si Esteban. Tama ba? Opo. Sisingilin niyan pagdating ng paghuhukom. Sisingilin yan dun sa lahi na mananagot dyan. Nag-umpisa naman yung lahi na yon kay Cain. Tama.
Di ba pumatay si Abel, kay Abel si Cain, si Brad Mel? Opo. Kaya kung paano may collective na pautang, kasi yung pautang ni Abel, pwede kang masama ron, Sis Luz eh. Paano po, Brother Eli? Basahin mo uli yung 6:9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Pwedeng kasama ka dyan, Sis Luz. Hindi Pwede. pa nakukumpleto eh. Pag pinatay ka, makakasama ka dun sa collective bargaining. Naintindihan mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brother Eli, pwede po makasama tayo dito. Kasi pagka yung grupo nga ng mga pinatay, ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa patutuo ni Jesus, collective nga po yun. Masasama tayo dun sa grupo ng mga pinatay. Yun yung lahi ni Abel. Ang punto ron, Opo. kaya masasama ka, kailan mo ba kami paghihiganti? Ang sabi ng Panginoon, binigyan sila ng balabal na maputi at sinabi, magpahinga pa kayo, konti na lang, sandali na lang, hanggang sa maganap yung bilang ng inyong kapwa alipin, napapatayin din naman gaya ninyo. So, hindi pa napapatay lahat. Opo. Para mabuo yung utang nilang babayaran nila sa paghuhukom, meron pang mapapatay. Hindi lang yung naunang napatay, di ba, no? Opo, Brother Eli, lalabas, hindi pa kumpleto yung utang nila. May karagdagan pa po para mabuo yung utang na sisingilin sa kanila. Ganun po? Meron pang number na mga dadagdag dun eh. Yun yung sigaw ng mga unang napatay na eh. Kailan mo ba kami ipaghihiganti, Panginoon? Di ba kasama si Abel dyan? Kasama po. Kasama po. Lahat ng pinatay sa lupa, dyan eh. Opo. Opo. Basahin mo yung Apokalipsis. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At nasumpungan sa... Merong babaeng lasing na lasing sa dugo ng mga banal at sa mga martir ni Jesus. Yung mga dugo ng banal, yung dugo ni Abel, yung dugo ng iba-ibang pinatay na mga lingkod ng Diyos. Tapos, at saka mga dugo pa ng martir ni Jesus sa panahong Kristiyano naman yan, ano? Kasama na dyan si Esteban, no? Na pinatay. At saka yung mga unang Kristiyanong pinagpapatay. Kasama dyan lahat. Ang katunayan yung nasa Apokalipsis 18:24. At nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Meron pa bang kulang dyan, Sis Luz? Wala na po. Lahat na po eh. Lahat ng mga pinatay sa In lupa. the final analysis, lahat ng pinatay dahil sa salita ng Diyos, nasumpungan sa kanya doon sa babae. At kung tawagin sa ibang tawag, lahi
No? Lahat ng dugo ng propeta, mga banal, lahat ng pinatay sa lupa. Pananagutan nila sa Diyos yan. Lahat ng yan. Mga propeta, mga apostol, mga kung sino-sinong mga pinagpapatay ng lahing yan, na kung tawagin sa isang paliwanag sa Apokalipsis, yung babaeng patutot, na yun ang dakilang Babilonya. Yun din yung lahi na mananagot sa lahat ng pinatay sa lupa. Ha? Nakakasunod ka, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli. Basahin mo ngayon ng 12:34 ng Mateo. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Lahi pala ng ahas yan, Sis Luz. Opo. Lahi ng ulupong masasama. Lahi talaga yan. Hihingin sa lahing yan ang dugo ng lahat ng pinatay sa lupa. Yan ang dapat nating makita. Kaya nasa kanya lahat ng dugo Opo, lahat ng dugo ng mga pinatay sa lupa. Dahil sa salita ng Diyos. Opo. Hindi naman yung pinatay dahil sa nagnanakaw. Hindi kasali rin yung pinatay dahil sa nahuling nangangalo niya yung asawa niya, pinatay niya. Hindi kasali rin yun. Ang sinutukoy na lahat ng pinatay sa lupa, na ang sasagutin ng dugo nila, ang sasagutin ng patutot, ng lahi, ng Babilonya, yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Sis Luz, nakukuha mo? Opo, Brad Eli, ang kasama po doon sa lahat ng mga pinatay na sinabing sisingilin sa kanila, lahat ng dugo ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil kay Jesus. Hindi kasama yung mga dugo ng mga pinatay dahil sila ay masamang tao, sila ay kriminal, kaya sila napatay. Hindi po kasali doon. Exclusive yan. Collective yan, ano? Opo. Dalawang grupo pala ang tao sa mundo. Pinatay at pumatay. Opo. Maaari sabihin ng iba, kami hindi naman kami pumatay. Dalawa lang ang grupo Isang pumapatay, isang pinapatay. No? Opo. Sabi ng iba, hindi naman ako pumatay ng tao, wala nga akong baril Anong wala? Yung baril mo, mas mabilis pa sa masingga ng hapon Sabi sa kawikaan, pakinggan nyo. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman... Meron tao kung pumatay sa bibig. Opo. Opo. Lahat ng klaseng pagpatay nasa iglesia ni Manalo Pagpatay pisikal, pagpatay espiritual, pagpatay sa bibig. Sisiraan ka, babariling ka. Kaya kagaya ginawa kay Marcos Mataro, no? Lahat ng klaseng pagpatay nasa iglesia ni Manalo Nasa mga iglesyang mali. Ang nakahanay dun sa mga pumapatay o mga mamamatay tao, yung lahi na masama. Saan ang galing yung lahi na yon, Sis Luz? 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Lahi yan, Sis Luz. Lahi po ng dyablo. Yun. Kayo'y mga anak ng dyablo, sabi ni Kristo. Ang nais ng inyong ama, ibig ninyong gawin. Lahi ng mamamatay tao buhat pa ng una, hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Lahi ng demonyo, lahat ng nakahanay dyan no? Mga mamamatay tao sa bibig, mamamatay tao sa puot. Kasi sabi ng Biblia,
ang napopuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Akala mo mamamatay tao yung bumabaril, nananaga? Hindi. Yung napopuot sa kapatid, mamamatay tao yon. Lahi ng demonyo yon. Yung naninira ng kapatid, pinapatay niya ng kanyang bibig, ang kanyang kapwa. Mamamatay tao rin yun. Nakikita mo ba kung gaano kalawak yung salitang mamamatay tao, Sis Luz? Opo, Brad Eli, napakalawak po pala ng sakop nung mamamatay tao. Hindi ang mamamatay tao lang, yung binaril mo yung tao, namatay, sinaksak mo, hindi po ganon. Pati yung bibig pala, pwedeng makapatay. At yung mga ginagawang kasinungalingan, paninira sa tao, yan, pagpatay din po yan, lahat yun, hindi po simple lang yung salitang mamamatay tao, pati yung napopoot ka, wala ka pang ginagawa, kahit ano, basta tahimik ka lang, pero yung poot na sa'yo, poot na poot ka dun sa tao, mamamatay tao ka na rin. Ayun po. Parang ganon, Sis Luz. Kaya lahat ng mga nakahanay sa mamamatay tao, sisingilin yan sa paghukom. Sisingilin sa kanila ang dugo mula sa dugo ni Abel hanggang kay Zacarias at hanggang sa mga sumunod pa. Kasi nung sabihin ni Kristo yan, may sumunod pa eh. Si Esteban pinatay din pagkatapos na pumanik sa langit si Kristo Kaya ang sabi dun sa Apokalipsis sa kabandang huli, lahat ng pinatay sa lupa dahil sa salita ng Diyos, sisingilin dito sa lahing ito ni Satanas. Nag-umpisa yung lahi na yan kay Cain. No? Opo. Sumunod nung mga gunawang sanlibutan ay nagkaanak yung mga anak ni Noe. Meron lumitaw ding masamang lahi ron. Nagpapatuloy yon, kapatid na Luz. Nagpapatuloy. Hanggang sa ating panahon. Hanggang sa panahon ni Kristo, tapos hanggang sa ating panahon. Ang katunayan, sabi ni Kristo, sisingilin, hihilingin, o hihingin sa lahing ito mula yung kay Abel. Di may isang lahi talaga yan mula kay Cain. Kasi ang pumatay kay Abel si Cain mula kay Cain o mula kay Abel hanggang sa kay Zacarias, lahat ng mga mamatay na yung pumapatay sa tao ng Diyos, isang lahi lang considered yan. Isang lahi rin naman yung mga anak ng Diyos, na yung mga anak ng Diyos, mga walang salang dugo yun. Opo, yun po mga anak ng Diyos, yun ang sinasabing mga walang salang dugo. Bakit walang salang dugo? Kasi yung sala ng kanilang dugo, na na-trace sa kanilang dugo, na purify ng dugo ni Kristo. Amen po. Pag tinignan ng Diyos ang kanilang dugo, pag siniyasat na ang dugo nila, kumbaga sa medical technologies, wala nang makitang mataas ang kolesterol, wala nang makitang mataas ang creatinine, kasi hinigop na lahat ng dugo ni Kristo yung matataas doon na mga sakit, no? Opo. Opo. Ang dugo ni Kristo, nakakalinis ng dugo. Amen po. On the principle na sinabi ni Pablo sa 9:22 ng Hebreo, na ang dugo ay naglilinis ng lahat ng mga bagay. Kaya makakapaglinis ng konsyensya, makakapaglinis ng laman, makakapaglinis ng puso, ang dugo ni Kristo, makakapaglinis din ng dugo. Amen po. Amen po. Alam mo, kapatid na Luzano, sa mga ibang iglesia, wala akong narinig na aral tungkol sa dugo, particular kagaya nito Wala po talaga. Mahalaga palang basihan ng dugo ng kaligtasan ng tao, Sis Luz. Opo, Brad Eli. Nagsasalita pala kasi ang dugo. Opo. Alam paano maintindihan yon? Paano po? Kumuha ka ng dugo mo, padala mo sa medical technologies. Babasahin ng medical technologies yung dugo mo. Ang sabi ng dugo mo, may diabetes ako. Opo. Bakit? 380 ang sugar Sabi ng dugo, sa medical technologies,
kahit hindi nagsasalita yung medical technologists, hindi rin nagsasalita yung dugo, sa isip-isip ng medical technologist, naku po, taas ng sugar nito, may diabetes ito. No? Opo. O kaya sabi ng dugo, naku po, ang taas ng kolesterol. Ang taas-taas, malapit na itong maatake sa puso. Hindi man nagsasalita yung dugo mo, alam nung medical technologies, ang kondisyon mo, Sis Luz. Namo? Opo. Naintindihan mo? Naku po, delikado pala ito. May hepatitis C, may hepatitis D. Sabi nung dugo, nandun sa dugo yung salita na may sakit siyang hepatitis B o C no? O Opo. D. Kaya nakakapagsalita yung dugo. On that way, pag tinignan ng Diyos ang dugo ng tao, makikita niya yung dugo ni Pablo. Ang linis ng dugo nito Sabi ni Pablo, malinis ang aking dugo sa lahat ng mga tao. Bakit? Pinagsikapan kong ipangaral sa inyo ang ebanghelyo. Ngayon, ayaw niyong tanggapin, pupunta ko sa mga hintil. Wala akong sasagutin sa dugo niyo. Kasi sabi ng Diyos, pag sinabi ko sa masama, pag paunahan mo, hindi mo pinagpaunahan, mamamatay ang masamang tao ngayon, sisiyasatin ko ang kanyang dugo sa iyong kamay. O, di pananagutan ng mga ngaral, yung dugo ng tao. Ngayon, sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, na inaakay ko, yon ang aking gustong maganap. Malinis ang dugo ko sa inyong lahat. Na wala akong aral na ipinagkait sa inyo, sa inyong ikabubuti at ikaliligtas. Nararamdaman mo ba yon, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, nararamdaman po namin yon. Talagang pinagsisikapan po ninyo na lahat ng aral na dapat na maintindihan ng mga kapatid ay talagang maituro ninyo. Kahit na nga po mga hulugan pa ito, na kayo po ay mahirapan. Kagaya nung ginawa po ninyo, yung pagtuturo ninyo sa tamang paraan ng pag-aabuloy, na hindi mo kailangan lagyan ng pangalan. Dati kasi nung araw, may pangalan po yung sobre. Pag mag-aabuloy ka, may pangalan yon. Nalalaman kung sino nag-aabuloy. Kaya yung mga pakitang tao na ang gusto lang makita na sila talagang nag-aabuloy, mag-aabuloy sila ng malaki. Tapos lalagyan nila ng pangalan para sikat sila, para alam ni Brad Eli o alam nung magbibilang ng abuluyan kung sino yung nag-abuloy. E di maganda ang dating. Pero, nung itinuro po ni kapatid na Eli na para yan ay gantihin ng Diyos, dapat gawin natin yan ng lihim. Walang pangalan. Para noon, ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw talaga kung anong puso mo, kung anong budhi mo, mag-abuloy ka dahil sumasampalataya ka. Ang nangyari po, bumagsak ng todo ang abuluyan. Tinuturo po ninyo yun sa amin. Yun nga po, kasi tinatanong niyo po ako kung nararamdaman o nararanasan namin yun, na talagang kayo nagtuturo ng aral na dalisay. Yun nga po ang isang halimbawa. Tapos, basta lahat po, parang padalisay nga ng padalisay ang inyong tinuturo po sa amin, yung mga dati na parang medyo magaan pa nga nung panahon, kapatid na Perez, pero ngayon, yun talagang kahulugan po ang inyong tinuturo. Hindi baling mahirapan, hindi baling konti lang ang umanib, kung ayaw nilang sumunod sa batas, kung ayaw nila, edi bahala sila. Basta kung sino yung gustong maligtas, ituturo nyo yung aral, sa ayaw nila sa gusto, magalit sila o hindi, tanggapin nila at hindi, mag-abuloy sila at hindi, ituturo po ninyo. Yung palang dugo ng lahat ng banal, hihingin sa lahing ito, sabi ni Kristo, di ba? Opo. Alam mo na yung sinasabi ng dugo ni Abel? Opo. Yung sinasabi ng dugo ni Abel na hanggang kailan ipaghihiganti mo kami doon sa mga pamatay. Kasama kasi si Abel doon Opo. Doon sa mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana, yung mga pinatay mula kay Abel hanggang kay Zacarias, sabi ni Kristo mga pinatay yun humihingi sila ng justice. Panginoon, hanggang kailan paghihiganti mo kami? Yun ang clamor nung mga mula kay Abel hanggang kay Zacarias. Hindi kasama si Juan Bautista.
Hindi kasama si Juan. Opo, kasi bakit po hindi siya kasama? Eh, ba't hindi nga siya sinama ni Kristo? Eh, naman pinatay na siya nung sinasabi ni Kristo yun. Eh, kasi magmula sa diwa ni Kristo, iba na ang hinihingi ng mga papatay mula kay Kristo. Ano na po hinihingi nila? Eh, yung kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila nalalaban ng kanilang ginagawa. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, ganun pala, Brad Eli. Kaya sinabing mula kay Abel hanggang kay Zacarias. Dahil yun yung... Eh, hindi na isinama si San Esteban, hindi na Opo. sinama si Juan Bautista. Kasi iba na hihingi nila sa Diyos eh. Hindi na paghihiganti. Ang hihingi nila, kapatawaran na. Amen. Nung mga pumatay sa kanila. O, di ba ganun ang sinabi ni Esteban? Basahin mo yung sa 7:16 o 7:60 ng gawa. At siya'y nanikluhod at So, 59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At Kaya pala hindi siya isinama ni Kristo. Kasi ang sigaw ng dugo ni Esteban, Panginoon, huwag mo iparatang sa kanila yan, patawarin mo sila. Yun din ang sigaw ni Kristo eh. Tama ba, Sis Luz? Tama po. O paano isasama dun sa narinig ni Juan sa ilalim ng dambana humihingi ng paghihiganti? Hindi kasali ron. Kasali. Opo. May natutunan ka, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, marami na naman po kami natutuhan. Ngayon pa lang Tutunan mo, malalim ba yun o mababaw? malalim po, Brad Eli. Wala kasi sa Biblia yung letra nun eh. Na kung ba't hindi isinama si si Bautista. Esteban at saka hindi sinama si Juan Bautista. Kasi sa umpisa ng Kristyanismo ay iba na ang pananaw ng mga Kristiyano. Na imbis humingi ng paghihiganti sa Diyos, ang kanila namang gusto, mapatawad sila ng Diyos sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.